Sino po naniniwala? Kung meron mang isang mga, o isa sa mga pinakamahirap na role sa buhay, yung maging magulang. Totoo po ba yan? Sa mga magulang na ngayon, totoo ba, hindi madali ang maging isang magulang. Sino po aminado? Nung maging magulang ka, doon mo na-realize na hindi pala ganun kadali ang maging magulang. And at the same time, nung maging magulang ka, doon mo na-realize na hindi pala ganun kadali ang magpalaki ng mga anak. Totoo po ba yan? Hindi pala ganun kadali, and at the same time, hindi pala ganun kadali ang mag-intindi ng mga anak. Alam niyo po, pansinin niyo, nung ikaw yung anak, nung ikaw yung bata pa, pakiramdam mo parang ang daming pagkukulang ng magulang mo eh. Totoo po ba yan? Yung mga magulang ngayon mo na-realize na hindi pala ganun talaga kadali. Kasi nga, nung bata ka, ang pakiramdam mo parang, bakit ba parang ang daming pagkukulang ng magulang mo? And at the same time, nung ikaw yung bata, nung ikaw yung anak, lahat ng gusto mo ibigay ng magulang mo eh. Totoo po ba yan? Pansinin nyo, nung ikaw yung anak, nung ikaw yung bata pa, wala kang pakialam eh. Umaalis ka ng gabi, umaalis ka ng maaga, kung dumating ka hating gabi, wala kang pakialam doon sa nag-iintindi sa'yo eh. Pero ngayong magulang ka na, napatunayan mo, ang hirap pala na maging magulang. Ngayong magulang ka na, ngayon mo napatunayan na hindi lahat ng gusto ng anak, maibibigay pala ng magulang. At ngayong magulang ka na, ngayon mo na-realize na masakit pala sa kalooban kapag ka ang anak mo, parang baliwala ang paalala mo. Napansin niyo yan? Nung tayo yung mga anak, nung tayo yung mga bata pa, parang tayo, ang dami nating hinahanap sa ating mga magulang, pero nung tayo yung maging magulang na-realize natin kung ano yung katatayuan ng isang magulang. Now, para mas detalyado pa nating maunawaan yung dahilan, bakit nga ba hindi madali ang maging magulang? Alam niyo po, mas himayin pa natin yung mga dahilan. Why parenting is not an easy task. Alam niyo po, unang-unang dahilan, parenting, although rewarding, but most of the time, required more sacrifice than pleasure. Totoo ba? Ang pagiging magulang, bagamat rewarding siya, pero madalas, mas marami siyang sakripisyo. Sino po aminado? Ang dami mong sinakripisyo o sinasakripisyo para sa mga anak mo. And at the same time, doon sa mga anak, sino aminado? Ang dami sinasakripisyo ng magulang mo para sa'yo. Alam niyo po, ito yung isa sa mga dahilan. Bakit hindi madali ang maging magulang? Simply because, although sinasabi natin na ito ay rewarding ang pagiging magulang, pero at the same time, mas marami yung nire-required na sakripisyo para maging mabuting magulang ka. Alam niyo po, masarap maging magulang, pero kasabay nun, ang dami mong kailangang isakripisyo. Fulfilling ang maging magulang, pero hindi nagtatapos o hindi natatapos ang sakripisyo ng isang magulang. What does it mean? Una, being a parent, you are responsible until they become sufficient or self-sufficient, not just an adult. Alam niyo po, kung ikaw ay kung may isang bagay man na sobrang fulfilling sa magulang, yung makita yung anak niya na kaya nang lumaban sa buhay. Totoo po ba yan? Sino rito sa mga magulang, gusto mo isang araw makita yung mga anak mo kaya nang lumaban sa buhay? Yung hindi basta-basta na itutumba ng buhay. Alam niyo po, kung may isang bagay man na fulfilling sa magulang, yung makita niya yung kanyang anak na ang tibay na sa paglaban sa buhay. At yung kahit bumagsak na, bumabangon pa rin. Alam niyo po, kung meron man pinaka-fulfilling sa buhay ng isang magulang, yung makita mo yung mga anak mo sa ganong estado, na alam mo, kahit wala ka na, kaya na nilang lumaban sa buhay. Pero sa lahat ng ito po ang totoo, kahit kaya nang tumayo sa sarili ng isang anak, hindi pa rin naman natatapos ang pagiging magulang ng isang magulang. Totoo po ba yan? Napansin nyo? Yung mga anak mo, kala mo, pagkatapos na magkaasawa, pagkatapos na magkaroon ng sariling pamilya, parang magtatapos na yung role mo, pero ang totoo, nadagdagan pa yung role mo. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, akala mo nung magkapamilya na, parang nagtapos na yung role mo, nagtapos na yung mga dating ginagawa mo, pero mas nadagdagan pa pala
yung mga gagawin mo. Alam niyo po, ito ang totoo, kahit kaya nang lumaban sa buhay ng isang anak, hindi pa rin nagtatapos ang pagiging magulang mo sa iyong mga anak. At ito ang totoo, kahit kaya nang bumangon ng anak matapos ang pagbagsak, hindi pa rin natatapos ang pagiging magulang ng isang magulang. What's the point? Sa panahong wala ka pang kakayanan, ang anak mo o ang anak, magulang pa rin ang mananatili sa tabi ng anak. Sa panahon na hindi pa kayang lumaban sa buhay ang anak, magulang pa rin ang mag-i-stay sa tabi ng anak. At sa panahong bagsak na bagsak ang anak, magulang pa rin naman ang mag-i-stay sa tabi ng anak. The same concept doon sa mga panahon na kaya nang lumaban sa buhay ng anak. Ang makikita mo na nag-i-stay pa rin sa tabi ng anak, yung magulang pa rin. Sa panahon na kaya nang bumangon matapos ang pagbagsak, sa panahon na kaya na talagang lumaban sa maraming pagsubok ng buhay, makikita nyo na ang anak pa rin o ang magulang pa rin ang nag-i-stay sa tabi ng isang anak. So, hindi madali ang maging magulang dahil hindi nagtatapos ang role ng pagiging magulang. And at the same time, one of the greatest source of sorrow parent living this life with a child know nothing. Totoo ba? Hindi madali na aalis ka dito sa buhay na ito pero yung anak mo walang kaalam-alam sa buhay. Totoo ba? May mga anak ang lalaki na hindi pa marunong gumawa para sa sarili niya. Hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis ng sarili niya, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong gumawa para sa sarili niya. Alam niyo po, wala nang lulungkot pa sa isang magulang na papaalis na sa mundo, pero hindi niya alam kung papaano na yung mga anak niya. Ang malungkot, may mga magulang, tayo mismo yung pumuputol sa pakpak ng mga anak natin para makalipad sila sa buhay. Totoo mo ba yan? Maraming mga magulang konsentidor sa mga anak eh. Yung ang pangit na ng attitude, pinalalagpas pa. Alam niyo po, hindi natin dapat hinahayaan na yung mga anak natin nananatili doon sa mali. Kasi ikaw mismo yung kumukonsente, ikaw mismo yung nagdadala sa kanya para doon sa isang future na mahina ang pagtayo niya. Alam niyo po, wala nang lulungkot pa sa isang magulang na papaalis na sa mundo, pero ang anak niya, hindi pa alam kung paano lilipad sa buhay. Hindi pa alam kung paano mabubuhay sa sarili niya. At wala nang lulungkot pa sa isang magulang na papaalis na sa mundo, pero yung anak niya, nakaasa pa rin sa kanya. Alam niyo po, huwag niyong hayaan laging nakaasa ang anak sa inyo. Nakaasa sa kakainin niya, nakaasa sa gagastusin niya, lalo na yung mga unti-unting umaangat na sa lupa ng mga anak. Ano ibig sabihin nito? Kaya nga hindi dapat, tandaan niyo po sa mga anak, kaya hindi dapat ikasama ng loob ng mga anak na inuobliga siya ng magulang na mag-aral na mabuti. Kaya hindi dapat ikasama ng loob ng isang anak na inuobliga siya ng magulang na magtrabaho at hindi dapat ikasama ng anak na ikasama ng loob ng anak na inuobliga siya ng magulang na gumawa ng gawaing bahay dahil tiyak isang araw, tandaan niyo po, isang araw pag wala na magulang sa tabi mo, pag mag-isa ka nang lumalaban sa buhay, pasasalamatan mo pa ang magulang mo dahil inubliga kanya na mag-aral na mabuti. Isang araw, pag mag-isa ka nang lumalaban sa buhay, pag wala na magulang mo, pasasalamatan mo pa magulang mo dahil tinuruan kanya na maghanap buhay. At isang araw, pasasalamatan mo pa magulang mo pag wala na siya at mag-isa ka nang lumalaban sa buhay dahil tinuruan kanyang gumawa sa gawaing bahay. Sino po rito sa mga anak? Yung totoo, marunong magluto. Yung marunong maghugas ng pinagkainan. Marunong maglaba. Yung marunong dumiskarte sa buhay. Yung marunong magtinda-tinda kahit ano. Alam niyo po, wala nang lulungkot sa magulang kapag aalis ka na o paalis ka na sa mundong ito, yung anak mo, hindi mo alam kung paano na mabubuhay. Kaya hindi dapat ikinasasama ng loob ng mga anak na inuobliga ng magulang na mag-aral na mabuti, magtapos ng pag-aaral, matuto sa gawaing bahay, magtrabaho at kumita.
Kasi isang araw, pasasalamatan mo pa magulang mo dahil inobliga ka niya dun sa bagay na yon. So, another thing, bakit mahirap ang maging magulang? Parenting is one of the most easily judged by outsider and insiders. Totoo ba may mga tao sa paligid natin ang daling i-judge ang pagiging magulang natin? Totoo ba mas masakit? Pero mas masakit yung ang mag-judge sa'yo, yung kasama mo sa bahay. Asawa mo, mga anak mo, biyanan mo, pamilya mo. What does it mean? When you were judged, especially by family members, it may lead you to be a feeling of being incompetent. Sino po aminado? Nung minsan i-judge ka ng ibang tao, pakiramdam mo, lalo na magulang mo, parang ang sakit. Alam niyo po, pagka ang nang-judge sa atin, sa pagiging magulang mo, yung biyanan mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, iba ang dating ng sakit sa'yo eh. Pero yung i-judge ka ng ibang tao, yung pagiging magulang mo, okay lang, total, hindi ka naman talaga nila kilala eh. Yung i-judge ka ng ibang tao, okay lang yon. Total, hindi naman nila talaga nakikita yung mga gawa mo, lalo na sa loob ng inyong pamilya. At yung i-judge ka ng ibang tao, yung pagiging magulang mo, okay lang, total, hindi naman nila nakikita yung mga sakripisyo mo sa pamilya mo. Pero yung i-judge ka mismo, nung anak mo, nakitang-kita yung sakripisyo mo, wala na sigurong sasakit sa pakiramdam ng isang magulang. Yung i-judge ka mismo nung asawa mo, nakitang-kita yung mga sakripisyo mo, wala nang sasakit sa isang magulang na maramdaman na ginagawa sa kanya yun ng kanyang asawa. At yung i-judge ka nung biyanan mo, nakitang-kita yung sakripisyo mo sa asawa mo, sa anak mo, wala nang sigurong sasakit sa isang tao na hinuhusgahan kahit na nakikita yung kanyang mga sakripisyo sa loob ng kanilang pamilya. Alam niyo po, again, mas maganda pang i-judge ka ng ibang tao kaysa i-judge ka ng mga tao sa loob ng tahanan nyo. Mga taong kitang-kita yung sakripisyo mo, kitang-kita yung mga ginagawa mo. And another thing, when you were being judged, especially by family members, it may lead you to create not just a distance, but to protect yourself. Sino po aminado? Hindi ka at ease pag may taong nagsasabi ng hindi maganda sa'yo. Sino po rito? Aminado. Hindi siya at ease pag may nagsasabi sa kanya na ang taba mo naman ngayon. Totoo ba yan? Kahit na natatawa ka, pero sa kalooban mo, parang gusto mong sampalin yung nagsasalita sa iyo. Totoo po ba yan? Sino aminado? Hindi ka at ease pag may nagsasabi sa iyo na, bakit wala ka pang anak? Bakit wala ka pang asawa hanggang ngayon? Totoo ba? Hindi maganda sa paningin o sa pandinig yung ganong mga bagay. At totoo ba? Hindi at ease kapag may nagsasabi sa iyo na, bakit wala ka pang bahay? Bakit wala ka pang sasakyan? Bakit yan lang ang trabaho mo? Alam niyo po, may mga tao kasi na walang pakialam doon sa pakiramdam ng ibang tao eh. Alam niyo po, mas lalong hindi at ease, pansinin nyo, pag nahusgahan ka na at yung pagkamagulang mo. Totoo ba yan? Yung mga ganong nabanggit natin kanina, hindi na madali yun eh. Pero pagka ang nasabi pa sa'yo, ang nahusgahan pa sa'yo, yung pagkamagulang mo, yung nasabi sa'yo, hindi ka man lang marunong mag-ayos ng mga anak mo, sino po aminado, masakit yun? Pag may nagsabi sa'yo ng ganon, sino aminado? Hindi madali pag may nagsabi sa iyo na hindi mo mabubuhay ang pamilya mo sa ganyang trabaho mo. At wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang ina, wala kang kwentang ama. Alam niyo po, may mga family members, sa kanila pa nanggagaling yung ganong klase ng judgment eh. Sa halip na sila yung magdala ng protection, sila pa yung nagbibigay ng judgment sa miyembro ng pamilya nila. Alam niyo po, maraming tao minsan, kapamilya mo pa ang madaling humusga sa'yo. Without knowing the whole story,
nahuhusgahan ka. Without knowing yung pinagdaraanan mo, nahuhusgahan ka. At without knowing yung nararamdaman mo, nahuhusgahan ka. As a result, you will started to create wall. Hindi para lumayo. Lalo na pamilya mo na sila, hindi mo na maitatapon yun eh. Yung anak mo, paano mo itatapon yun? Yung asawa mo, paano mo itatapon yun? So, ang mangyayari, mag-i-start ka na lang na mag-create ng wall na unti-unti lumalayo ang kalooban mo doon sa pamilya mo. Kasi nga, it is a normal thing na ang isang tao, pag na-judge, hindi napapahalagahan yung sakripisyo niya, yung mga ginagawa niya, lalo na bilang magulang, paraan ng pagprotekta niya yon sa sarili niya para hindi siya laging nasasaktan. So another reason bakit hindi madali ang pagiging magulang, parenting becomes more harder witnessing your children's failure, hardship, and setbacks. Alam niyo po, sino naniniwala? Kung meron man pinakamasakit na tagpo para sa isang magulang, yung sin at the cross. Sino po pamilyar doon? Yung nakikita mo yung anak mo nakapako sa krus? Totoo ba hindi madali yung ganong klase ng senaryo sa buhay? Alam niyo po, sa sandaling yon, sa lahat ng tao na nando doon, wala na sigurong sasakit pa doon sa nararamdaman ni Mary para sa kanyang anak. Totoo ba yan? Ano pinapakita nito? Una, every parent has an instinctual protective drive. Sa tingin nyo, bakit masakit sa isang magulang yung makitang nahihirapan ng anak niya? Sino po aminado? Nahihirapan pag nakikita niya yung anak niya na nahihirapan, nasasaktan kapag nakikita niya yung anak niya nagfe-failed sa buhay. Sino po aminado? Nasasaktan pag nakikita niya yung anak niya nagfe-failed sa relationship. Alam niyo po, bakit masakit sa isang magulang na makitang bigo ang anak? Bakit masakit sa isang magulang na makitang ang daming setbacks, puno ng setbacks ang buhay ng isang anak? Kasi nga, mayroong natural na instinct ang isang magulang na proteksyonan ang isang anak. Sa pananaw po ng science, specifically sa biology, sa psychology, ang tawag dito, instinctual protective drive. Nakaward siya para protektahan ang kanyang anak at mag-provide sa kanyang anak. Kaya nga pag nakikita ng isang magulang na in pain ang kanyang anak, biglang nag-a-activate yung innate drive na yon. Doon galing sa inilagay na yon ng Diyos na instinct sa isang magulang, yung concept na walang magulang ang nakakatiis sa anak. So meron talagang, based on science, meron talagang inilagay na sangkap ang Diyos sa isang magulang para proteksyonan, masaktan ang anak o ang magulang pagka ang anak niya nasasaktan, nahihirapan. So, ang tawag doon yung instinctual drive, protective drive ng isang magulang. So, hindi siya basta-basta kasabihan lang yung sinasabi na walang anak o walang magulang ang nakakatiis sa anak, natural na inilagay ng Diyos yung pakiramdam na yon sa isang magulang. Bagamat may mga anak nakakatiis sa magulang, pero walang magulang ang nakakatiis sa anak. Kung meron man, siguro mangilan-ngilan lang yon at siguro merong cocaine sa utak yung magulang nun. So, pero majority, walang magulang ang nakakatiis sa kanyang anak. So, pansinin nyo, kahit na inis ka na, hindi mo matiis yung anak mo. Totoo ba yon? Minsan kahit gusto mo nang sapakin yung anak mo, hindi mo pa rin matiis eh. Kahit galit na galit ka na, kahit punong-puno ka na, hindi mo pa rin matiis. Kasi nga, merong natural na inilagay ang Diyos na klase ng instinct para proteksyonan at mag-provide ang magulang sa isang anak. Ikalawa, when hardship of their children beyond their control, parents often feel a profound sense of helplessness. Sa magulang, totoo ba? May mga pinagdaraanan ng anak natin na minsan, kahit gusto mong tumulong, wala kang magawa. Totoo po ba yan? Sa mga magulang? Yung pinagdaraanan ng anak mo, kahit gusto mo siyang alisin doon, wala kang magawa Kahit gusto mong baguhin yung sitwasyon ng anak mo, wala kang magawa
Totoo ba, minsan may pinagdaraanan ng anak natin beyond dun sa ating control. And at the same time, pag dumaraan sila sa ganong sitwasyon ng kanilang buhay, ang pakiramdam natin, hopeless tayo Helpless tayo. Alam niyo po, minsan gusto-gusto mong gumaling sa sakit ng anak mo, pero wala kang magawa For it is beyond your control. Totoo ba? Nangyayari yung ganon? May mga sitwasyon na doon sa sakit na meron ng anak natin, wala tayong magawa Minsan gustong-gusto mong makaahon sa hirap ang anak mo, pero wala kang magawa kasi pati ikaw nakabaon sa hirap At may mga sitwasyon, minsan gustong-gusto mong makitang buo ang pamilya ng anak mo, pero wala kang magawa dahil natapat ka sa manugang na ang utak ang laman sa baw. Napansin nyo? May mga manugang na ang ganda-ganda na nung anak mo pero pinagpalit pa sa iba. Ang ganda-ganda na nung anak mo, may trabaho pa, pero pinagtaksilan pa. Kasi nga, minsan, wala tayong magawa Natatapat tayo sa manugang na ang laman ng utak sa baw. Walang kalaman-laman talaga. So, there are some reason sa buhay ng pagiging magulang na hindi natin talaga makontrol yung sitwasyon na mayroon yung mga anak natin. At hindi siya madali. Pag nandoon ang anak mo sa sitwasyon na yon, yung gustong-gusto mo na sana buo yung pamilya ng anak mo, pero hindi ikaw yung may control doon Yung gustong-gusto mo sana na nasa maayos silang sitwasyon, pero wala sa control mo yun So another reason why parenting was hard, parenting most emotional and sometimes most feared moment, the moment children leaving their home. Sino po sa mga magulang aminado? Nung umalis na yung anak mo, nalungkot ka. Di ba malungkot? Kahit yung magtatrabaho lang sa ibang bansa, sa ibang lugar, malungkot ka na How much more pag mag-aasawa pa yung anak mo? Sino rito nalulungkot o nalungkot nung mag-asawa na yung anak niya? Alam niyo po, isa sa mga reality, bakit masakit ang pagiging magulang, mahirap. Dahil doon sa mga panahon, darating yung point na talagang aalis ang isang anak sa piling ng magulang. Whether you like it or not, darating talaga doon sa point na yon na ang isang anak, kailangan niyang umalis sa piling ng magulang. Alam niyo po, bakit siya masakit sa parte ng isang magulang? Due to sense of loss. Totoo ba? Malaki na babago sa buhay ng magulang Lalo na sa isang nanay, pag nawalay na sa kanya yung kanyang anak Nasaan yung mga nanay? Totoo ba? Mas malungkot sa parte ng isang ina kapag ka nawawalay sa kanya yung kanyang anak. Maraming magulang, they feel na they lost their sense of purpose pag nag-iisa na lang at wala na yung mga anak sa buhay o sa bahay. Pakiramdam mo ngayon parang less needed ka na Lalo na nasa point na nasa independence stage na ang iyong anak. Pakiramdam mo ngayon parang nabawasan gamit ng buhay mo Lalo na wala na yung dependence ng anak mo sa'yo. Pakiramdam mo ngayon parang kulang na yung purpose ng pagpapatuloy mo. Bakit may mga magulang na nakakaramdam ng sense of loss? Kasi nga, pansinin nyo, mula doon sa pagko-conceive ng kanilang anak, nandoon na yung dependence ng kanilang anak sa kanila Habang lumalaki, nag-aaral, nagsisimulang magtrabaho, pero nung biglang mawalay sa kanila, hindi yun madali sa isang magulang. Ikalawa, due to profound sense of deepening sense well-being alone. Totoo ba mas nakakabingi yung katahimikan, lalo na pag nag-iisa ka? Sino rito na-experience na yon? Yung doon sa pag-iisa mo, parang grabe, nakakabingi yung katahimikan. Hindi madali yung nasanay ka na laging nasa tabi mo yung mga anak mo, tapos bigla mag-iisa ka sa buhay. Alam niyo po, nung ginagawa ko itong outline ng message ng Lord, naalala ko yung mga panahon na during my high school time, kasi yung nanay ko nga, nung first year ako, nung ma-stroke siya, ako yung nakasama na niya Ako yung naghinto nga ako noon sa pag-aaral para makasama niya. Kasi ako yung bunso
Yung mga kapatid ko, may mga pamilya na yung marami sa kanila, kaya ako yung nakakasama niya. So, nung nagtuloy naman ako ng pag-aaral, nung ako ay sa isang typical na high school student, sino yung high school natuto ng uminom, bumarkada? Dumarating ako doon sa point na umuuwi ako ng minsan gabi na eh. Pero yung nanay ko, madalas, nadadaanan ko doon sa may kanto namin. Kahit hirap siyang maglakad, nandoon lang. Sabi ko noon, kung kailan tumanda yung nanay ko at saka natutong tumambay sa kanto. Pero alam niyo po, na-realize ko, hindi pala kasi nga kami na lang dalawa madalas sa bahay. Pagka umaalis pa ako, papasok ako ng umaga, no, ng pasok ng high school eh. Mula umaga hanggang hapon eh. Kami lalo na sa fisheries. Papasok ka ng alas 6, uuwi ka minsan alas 6 din ng gabi na. Kasi ang lalakarin mo ay yung daan pilapil pa eh, ng place daan eh. So napansin ko nun, laging ganun yung nanay ko. Inaabangan ako. At nakita ko, yung isa sa mga dahilan doon, yung fatigue separation is more harder doon sa part ng parent kesa doon sa part ng mga anak. Alam niyo po, pag ang isang magulang dumating na doon sa point ng pag-iisa, hindi niya pwedeng matanong kung may point pa ba talaga ang buhay niya. Pag ang isang magulang dumating na doon sa point ng pag-iisa, hindi niya pwedeng matanong kung may halaga pa ba siya sa mga anak niya. Lalo naman, dami niyang anak tapos wala man lang makasama. At pag ang isang magulang dumating na doon sa point ng pag-iisa, hindi niya pwedeng matanong kung ganun ba talaga pagtanda ng isang magulang. Kasi nga may mga magulang na pagtanda, kahit maraming anak, minsan walang makasama. Madalas, ang ginagawa ng mga anak, kung walang sariling bahay, iuupa, or kung hindi, ilalagay sa isang kwarto. Kaya nga hindi madali ang maging magulang. Although rewarding siya, pero mas maraming sakripisyo. Madali pang i-judge ng mga tao kahit ng kanyang kapamilya. At sobrang sakit pag nakikita mong nahihirapan ng mga anak mo at wala kang magawa. Ganong kahirap ang pagiging isang magulang. At higit sa lahat, bakit sobrang hirap ang maging magulang sa ayaw at sa gusto mo? Pag alis ng anak mo, bubukod na siya, lilikha na ng sariling bahay, kahit masakit, malungkot, kailangan mong tanggapin. Iyon ang pagiging magulang. Now, the question is, after nating maunawaan kung gaano ba kahirap maging magulang, paano ba ma-appreciate ng isang anak, ang isang magulang, bago man lang ito mawala? Para man lang gumaan-gaan ang dalahin ng pagiging isang magulang. Especially at the point of twilight ng kanilang journey, yung papaalis na sila. Alam niyo po, unang-una, what children can do to make parenting worth to be felt, number 1, when your time has come, show your appreciation for what they've done on you. 1 Timothy chapter 5, verse 4, ang sabi doon, ngunit kung sino mang babaeng bahalo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sino po naniniwala? Kung meron mang unang-unang dapat binabalikan ng isang anak sa panahong may kakayanan na siya, mga magulang niya. Totoo po ba yan? Sa mga anak, kapag ka dumating ka na doon sa point ng buhay mo na binigyan ka na ng kakayanan ng Diyos, dapat ang una mong binabalikan, magulang mo. Hindi barkada, hindi girlfriend. Alam niyo po, wala naman talagang masama na tanawin mo magulang mo eh. Lalo na't may kakayanan ka naman eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi naman investment ang tawag sa pagtanaw sa magulang, kundi opportunities na kahit papaano mabalikan mo magulang mo. Pansinin niyo, ang linaw ng paalala ang paalala sa isang tao, lalo na sa isang anak ng Biblia eh. Napansin niyo yung binasa natin doon, ang sabi doon sa huling part, sabi niya, unahin mo yung sarili mong sambahayan, pero
gantihan mo rin ang iyong mga magulang. Ano ibig sabihin nito? Una, walang masama na i-priority mo sariling pamilya mo, pero wag mo naman tuluyang pabayaan ang magulang mo. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, walang masama na i-priority mo kung magkaroon ka ng sariling pamilya, pero wag mo naman tuluyang kalimutan, pabayaan ang mga magulang mo dahil lang may pamilya ka na. Alam niyo po, walang masama na i-priority ang sariling pamilya na binigay sa iyo ng Panginoon, pero wag naman parang lumabas na, yung parang lumabas ka lang, parang lumabas ka na lang sa isang kawayan na walang mga magulang na naglabas sa iyo at nagpalaki sa iyo. Alam niyo po, may mga magulang, may mga anak, nagkapamilya lang, nakalimutan na ang mga magulang. Totoo ba yan? Typical na nangyayari na nagkapamilya lang, nakalimutan na ang mga magulang. May mga anak, nagkapamilya lang, kasi ninyo, nakalimutan na kung paano babalikan ng kanilang mga magulang. Namali, sobrang namali doon sa unawa, doon sa salitang prioritize your own family. Yung iba ang unawa at gamit, tuluyan ng dilingunin ng pamilya o ang mga magulang Tuluyan ng hindi tulungan, tuluyan ng hindi balikan ang pamilya o yung kanyang mga magulang. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, pag ikaw may kakayanan man at yung mga magulang mo talagang wala namang kakayanan matatanda na, talagang wala nang kakayanang maghanap buhay para sa ganang sarili nila, kahit pigilan ka pa ng bruhang asawa mo, tulungan mo magulang mo. Kahit pigilan ka pa ng ganid sa pera na asawa mo, tulungan mo pa rin ang magulang mo. Lalo na wala na silang kakayanan. Ikalawa, yung mga bagay na hindi nila naranasan dahil pinili nilang unahin ka, iparanas mo. Alam niyo po, marami mga magulang, they miss a lot of things sa buhay nila. Good things kasi inuna yung mga anak. Inuna yung kakainin ng mga anak, inuna yung damit, inuna pag-aaral, at kung minsan, inuna kahit kapritsyo ng mga anak. Napansin nyo, may mga anak na parang kung magpabili ng cellphone, kala mo may patago sa mga magulang Totoo ba? Pag hindi nabili, papangit ang itsura ng muka, papangit ang pakikitungo sa mga gulang. Pag hindi napag-aral doon sa gustong school, ang pangit ng ipapakitang ugali sa mga magulang, parang may mga patago sa magulang. Alam niyo po, ano tinuturo dito sa atin ng Panginoon? Marami mga magulang, they miss a lot of good things in their lives simply because inuna ang mga anak nila. That's why, kaya nga, pag may kakayanan ka na, pakainin mo sila doon sa mga hindi nila nakainan before dahil inuna ka. Ipasyal mo sila doon sa mga lugar na hindi nila napuntahan dahil inuna pangangailangan mo. So habang kaya pa nilang malasahan yung sarap ng pagkain, pakainin mo na sila doon. Habang kaya pa nilang lakaran yung mga magagandang pasyalan, dalin mo na sila doon. At habang kaya pa nilang enjoy yung pera mo, gastusan mo na sila doon. And another thing, paano ba natin magagawa bilang anak na mapil naman ng mga magulang ang yung worth ng pagiging magulang nila? Learn to live within the biblical and parental advice. Sabi doon sa Proverbs 23:25, hayaan ng iyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Ang tanong, totoo ba may mga anak sa halip mapasaya ang mga magulang, napapalungkot? Totoo ba yan? Sa halip na mapasaya, napapaiyak ang mga magulang. Sa halip na mapapayapa ang puso, napapabagabag ang puso ng mga magulang. Alam niyo po, by the way, sino naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang paraan ng pagpapahalaga sa magulang, yung pahalagahan mo payo ng mga magulang mo. Yung pahalagahan mo, yung turo nila, at yung pahalagahan mo, yung paghuhubog nila sa'yo. What does it mean? Una, walang anak na napahamak sa pagpapahalaga, sa pagsunod sa payo ng magulang. Totoo pa ba yan? Wala naman talagang anak na napahamak
Dahil pinahalagahan niya, sinunod niya ang turo ng kanyang mga magulang. Yung payo ng kanyang mga magulang. Alam niyo po, sino naniniwala? Lahat ng anak na naging masunurin sa payo ng magulang, malayo ang nararating sa buhay. Totoo po ba yan? Pero yung mga pasaway na mga anak, yung sa halip na sumunod na magtapos na sa pag-aaral, sa halip na umiwas sa barkada, sa bisyo, walang masyadong nararating sa buhay. Alam niyo po, lahat ng anak na naging masunurin sa payo ng magulang, maganda naging buhay. Ano tinuturo nito? Pag maganda nagiging buhay ng anak, magulang ang unang-unang nagiging masaya eh. Totoo ba yan? Sa mga magulang? Pag hindi napapahamak sa buhay ang anak, magulang niya unang-unang sumasaya. At para sa maraming magulang, higit pa yun sa anumang bagay dito sa buhay na ito. Totoo ba yan? Yung makita mo na hindi napahamak yung anak mo, yung nakita mo na maganda buhay ng anak mo, higit pa yun sa kahit na anong material na bagay dito sa mundong ito. Yung makita mo na nasa maayos na buhay yung anak mo, higit pa yun sa isang napakalaking pagpapala. Ikalawa, walang anak na nagpahalaga at sumunod sa payo ng magulang ang naghikaw sa buhay. Sino po naniniwala? Walang magulang na magtuturo sa anak para maghirap sa buhay. May magulang ba na nagturo sa anak para isang araw mahirap siya? Wala. Walang magulang ang magtuturo sa anak para magdildil sa buhay, para manlimos sa buhay. Lahat ng ituturo ng magulang sa anak para sa ikagiginhawa ng buhay ng anak. Lahat ng ituturo ng isang magulang sa kanyang anak para sa ikagaganda ng buhay ng anak. At lahat ng ituturo ng magulang para sa kanyang anak para sa ikayayaman niya. Yung payo na magsikap kang mag-aral para sa igagiginhawa yun ng buhay mo. Yung payo na umiwas ka sa bisyo para sa ikagaganda yun ng buhay mo. At yung payo na mag-serve ka sa Diyos para sa kagalakan yun ng Diyos sa buhay mo. Yung payo na piliin mong maging mabuti o piliin mong mabuti yung mapapangasawa mo para sa ikapapayapa ng buhay mo yun. Kasi pag hindi ka nakapili ng maayos na mapapangasawa, habang buhay mong papasanin ang isang mahirap na buhay may asawa. Kaya dapat pinipili ng maayos ang mapapangasawa. So sundin yung payo ng magulang. Mag-aral na mabuti, piliing mabuti ang mapapangasawa, magsikap sa buhay. And finally, paano natin mapaparamdam sa magulang yung pagiging worth ng kanilang pagkamagulang? Even if they don't ask, in their old age, support them with their practical and emotional needs. Sabi doon sa John chapter 19, 26 to 27, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala na siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Totoo po ba? Maraming magulang hindi naman talaga hihingi kahit kailangan na eh. Sino po aminado sa mga magulang? Kahit kailangan mo na, hindi ka naman humihingi talaga. Sino po aminado sa mga magulang? Hindi naman talaga sasabihin na bili mo naman ako noon, bili mo naman ako nito eh. Totoo ba yan? At totoo ba, maraming magulang hindi naman sasabihin na puntahan nyo naman ako, dalawin nyo naman ako, bigyan nyo naman ako ng oras. Kasi nga alam na magulang, ang lalim ng sakit pag anak ang tumanggi. Tandaan nyo po, iba ang sakit talaga pag anak mo ang tumatanggi sa'yo. Material na bagay, panahon, iba pagka ang anak ang tumanggi. Alam na magulang ang sakit pag anak ang nagkait sa magulang. Ano tinuturo nito? Una, huwag mo nang hintayin na hingin ka o hingang ka bago ka magbigay at lalong huwag mo nang hintayin, wala na, saka ka paggagawa ng paraan para gastusan, para mabigyan ang mga magulang mo. Doon po sa mga anak, huwag mo nang hintayin na hihingi pa sila sa iyo bago ka magbigay. Dahil malamang hindi nila gagawin yon. Maraming mga magulang, i-reserve na lang nila yon. Kahit gustong-gusto nila,
isa sa puso na lang nila yon. Kasi nga, iba ang sakit pag tumanggi ang anak. Gaya nung kung paano kanila inaruga before, sa pinaka-the best na kakayanan mo, arugain mo yung magulang mo. Nung bata ka, kahit hindi ka humingi, pakakainin ka, padededehin ka, dahil magulang sila, ramdam nila yung kailangan mo. Totoo po ba yan? Sa mga naging nanay, sa mga magulang, kahit hindi naman humihingi yung anak, pakakainin mo kasi ramdam mo na gutom na yung anak mo. Nung bata ka, kahit hindi mo sabihin nagiginaw ka, kukumutan ka ng magulang mo kasi ramdam nila na nagiginaw ka. Magulang sila eh. At nung bata ka, kahit hindi mo isa-isahin ang kailangan mo, ibibigay nila kasi magulang sila. Ramdam nila yung kailangan mo. Ano tinuturo nito? Bilang anak, when was the last time na nakita mo kailangan ng magulang mo? At may ginawa ka. Bilang anak, when was the last time na tinanong mo kailangan nila? At bilang anak, when was the last time na naglaan ka talaga para sa magulang mo? Minsan, napaka-tragic na kung kailan wala na, saka pa tayo gumagawa ng paraan para gastosan sila. Gagawa ng paraan para sa libu-libong halaga ng kabaong, gagawa ng paraan para ibili ng mamahaling bagong damit na pamburol, gagawa ng paraan para maipakain ng maayos o mapakain ng maayos yung mga makikiramay sa burol ng magulang. Sa lahat po ng mga anak, sa panahong kasama mo pa yung magulang mo, doon mo gawin o gawa ng paraan para mabigyan, para magastusan. Sa panahong kasama mo pa, doon mo ibili ng magara at bagong mga damit. At sa panahong kasama mo pa, doon ka gumastos para sa masarap na pagkain. Kasi nga, napaka-irony na minsan, kung kailan wala na, saka tayo gumagawa ng paraan para bigyan ng magandang kabaong, ibili ng magagandang bulaklak, ibili ng magandang pamburol. Pero lahat ng yon, hindi naman mararamdaman na ng isang magulang. Kaya nga dapat hanggang kasama mo, doon mo gastusan, doon mo gawa ng paraan. Huwag mo hintayin marami ka na, saka ka pa magbibigay. No, laging kapos. Pansinin nyo, habang lumalaki yung kita mo, lumalaki rin yung gastos mo. Yung pangako mo, nabibigyan mo, pagka nagkaroon ka ng ganito, ganon, hindi mo na nagagawa. Kaya nga, hanggat kasama pa, doon mo nagastusan, doon mo nabigyan, panahon o material na bagay na pwede mong iparamdam, ibigay doon sa magulang mo. Meron pong, dito po tatapusin ang message ng Panginoon for this morning. May isang kwento po tungkol doon sa isang nanay na 75 years old na. Mag-isa na lang to namumuhay doon sa kanyang bahay. Simula nung mag-retire siya, pakiramdam niya parang napakatahimik nung bahay niya eh. Nasabi pa nga niya na, finally, I have time for myself. But later on, yung katahimikan na yon, hindi na basta katahimikan. Nakabibinging katahimikan na, at the same time, napakabigat ng katahimikan. Meron siyang 2 anak, parehas na pamilyado na. May mga anak na rin. One time, tinanong niya yung anak niya. Sabi niya, tinawagan niya, bakit hindi mo ako papuntahin para matulungan kita sa mga anak mo? Kasi ganun mga lola, totoo ba yan? Pero alam niyo po, malamig yung naging sagot ng anak niya. Ang sabi ng anak niya, alam mo naman na hindi sanay sa'yo ang asawa ko. Natahimik siya. Nasaktan siya dahil hindi naman niya gustong manghimasok. Ang gusto lang niya, mapalapit, pero napakalinaw ng message. Hindi siya welcome sa tahanan ng kanyang anak. Isang araw po, nakaramdam siya ng palpitation, nakaramdam siya ng dizziness o yung pagkahilo. Maraming doktor yung pinuntahan niya. Marami yung mga clinic, hospital na pinuntahan niya. Maraming test yung dinaanan niya. Lahat naman okay. One time, may isang doktor na nagsabi sa kanya, you're not sick.
you're lonely. Wala kang sakit. Malungkot ka lang. Sobrang sakit doon sa pakiramdam niya yung narinig niya. Kasi para sa kanya parang yun yung walang gamot na sakit. Yung kalungkutan. Ano tinuturo nito? Marami pong magulang malungkot. Hindi dahil wala ng anak, kundi wala ng panahon ng anak sa magulang. Marami pong magulang malungkot, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng kalooban. At maraming magulang malungkot dahil matapos gugulin ang buong buhay sa mga anak, napakadaling isantabi ng mga anak. Kaya nga sa lahat po ng mga anak, nandito sa physical service, sa online service, again, hindi madali ang maging magulang. Kaya kung nasa punto ka ng buhay mo na may kakayanan ka na, balikan mo mga magulang mo. Pagpalain mo, mga magulang mo, maniwala ka, walang anak na napapariwara sa buhay na naging masunurin sa payo at turo ng kanyang magulang. At higit sa lahat, kahit hindi humingi, kahit hindi magsabi magulang mo, bigyan mo. Dahil magagawa mo lang naman yan ng may kabuluhan habang kasama pa sila. Dahil anumang gusto mong ibigay, anumang gaano mang karami yung gusto mong gastusin sa kanila, pag wala na sila, wala nang sensyon. May kabuluhan lang lahat ng gagawin mo sa magulang mo habang kasama mo pa sila, habang nasa tabi mo pa sila. So let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat sa patuloy na paalala sa amin. Salamat bilang mga anak. Salamat dahil patuloy mo kaming minumulat doon sa tamang pagtrato sa aming mga magulang. At at the same time, patuloy mo rin kaming minumulat bilang mga magulang sa tamang paghahanda sa aming pagtanda. Salamat po. Patuloy na sa kabuuan po ng gawain ito. Muli, wala pong ibang nataas kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless you.